Inayos ko ang malalambot na unan at ang pinakamamahaling banig na gawa sa hinabing hibla ng pinya na personal ko pang binili sa labas ng probinsya para lamang maging komportable ang pagtulog ng aking biyenan na si Doña Imelda ngayong gabi. Sa tabi ng kama ng aking anak na si Sofia, hinawakan ko ang baso ng maligamgam na tubig habang pinakikinggan ang mahina at hirap niyang paghinga dahil sa malalang pulmonya. Biglang umalingaw-ngaw sa silid ang matinis na tunog ng teleponyo ng aking asawa na si Alejandro. At nang sagutin niya ito at speakerphone, marahas na boses ng aking biyenan ang agad na lumabas ng walang pasubali. Alejandro, ihanda mo ang master's bedroom at ang 3 pang kwarto riyan dahil parating na kami kasama ang 13 kamag-anak natin para ipagdiwang ang kaarawan ni Bernardo. At wag na wag mong gagamiting dahilan ang kunyaring sakit ng anak mo para hindi kami makapasok sa mansyon ng asawa mo. Napatitig ako sa muka ng aking anak na namumutla sa ilalim ng suot niyang oxygen mask, habang ang aparatong nakakabit sa kanya ay patuloy na naglalabas ng mahinang usok ng gamot. Nanginginig ang kamay ni Alejandro habang hawak ang telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamo nang sumagot siya sa kanyang ina. Sabi niya, nasa critical na kondisyon si Sofia. Kailangan ng bata ng lubos na katahimikan at bawal ang maraming tao dahil baka lumala ang impeksyon sa kanyang baga. Ngunit sa kabilang linya, hindi man lang natigilan si Doña Imelda. Sa halip ay mas lalo pang tumaas ang tono ng kanyang boses, na tila isang hurnong naglalabas ng apoy ng galit. Anong critical na kondisyon? Palibasa ay pinalaki ng asawa mong mayabang, kaya konting ubo lang ay akala mo mamamatay na. Alejandro, wag mo akong piliting isumpa ka. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ang sakit ng batang yan ay parusa ng langit sa inyo. Dahil huli na naman ng 1 linggo ang perang ipinadadala mo para sa buwanang gastusin ng Kuya Bernardo mo. Huwag ninyong subukan talikuran ang utang na loob ninyo sa pamilyang nagpalaki sa iyo. Narinig ko rin sa background ang pamilyar at mapanuyang boses ng aking dambana na si Clarissa, na bumubulong kay Doña Imelda, na baka raw sadyang ikinukulong ko si Alejandro upang hindi na ito makatulong sa kanila. Tumingin sa akin si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pakiusap. Tila ba hinihiling na ako muli ang magparaya, tulad ng ginagawa ko sa nakalipas na 20 taon, para lamang maiwasan ang gulo. Sa sandaling iyon, ang pribadong nurse na nagbabantay sa tabi ni Sofia ay lumapit sa akin at bumulong na kailangan nating panatilihing mababa ang presyon ng dugo ng bata at iwasan ang anumang ingay na maaring magdulot ng panik sa kanyang mahinang katawan. Sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na tuluyang nabasag at ang bawat piraso nito ay naging matatalas na dulo ng yelo. 20 taon ko silang binuhat sa aking mga balikat. Hinayaang ubusin ang aking sariling yaman na pamana ng aking lolo para lamang hindi maramdaman ni Alejandro na siya ay kulang bilang asawa. Ngunit na yon, habang ang aking sariling dugo at laman ay lumalaban para sa kanyang bawat hininga, ang tanging nakikita ng mga taong ito sa amin ay isang libreng bakasyunan at isang balon ng walang katapusang salapi. Ang aking kamangmangan ay natapos sa segundong ito. Ang aking pagiging mabuting asawa ay hindi na kailanman magiging instrumento ng kanilang pang-aabuso. Tumingin ako kay Alejandro at numiti ng bahagya. Isang ngiting walang init at may dalang panganib. Kinuha ko ang telepono kaagad. Mula sa kanyang nanginginig na kamay, inilapit ito sa aking labi at nagsalita sa isang napakatahimik ngunit mariing tono. Darating kayo ngayong gabi, Mama? Sige, magbiyahe kayo ng mabilis.
Mas mainam na makita ninyo kung ano ang naghihintay sa inyo sa tapat ng aking gate. Bago pa makasagot si Doña Imelda, pinindot ko ang pulang icon sa screen upang putulin ang koneksyon. Hindi ko pinakinggan ang mga susunod na sasabihin ng aking asawa. Lumabas ako ng silid ng may mabibilis ngunit tahimik na hakbang patungo sa aking opisina. Agad kong tinawagan ang pinuno ng aming pribadong ahensya ng seguridad sa Batangas at ibinigay ang aking unang utos para sa gabi. Palitan ninyo ang lahat ng digital passcodes ng mansyon ngayon din. Kanselahin ang catering na in-order sa ilalim ng pangalan ng aking biyenan at magpadala ng 4 na armadong gwardiya sa tapat ng pangunahing gate. Walang sinuman ang papapasukin nang walang direktang pahintulot mula sa aking mga daliri. Wifey, please, baka naman pwedeng pag-usapan natin ito? Puno ng pag-aalangan ang boses ni Alejandro habang sumusunod siya sa aking mga hakbang sa madilim na koridor ng mansyon. Alam mong tumatanda na si Mama at madalas lang siyang magsalita ng ganoon kapag nag-aalala. Hindi naman siguro sila magtatagal dito. Hindi ko siya nilingon. Patuloy ang aking mga daliri sa mabilis na pagpindot sa screen ng aking tablet. Inilalagay ang bagong schedule ng mga security guards at ang biometric access sa pangunahing pinto ng mansyon na ako lamang ang may kapangyarihang magbukas. Kung nag-aalala siya, Alejandro, ang una niyang itatanong ay kung kumusta ang lagay ng nag-iisa niyang apo. Hindi kung anong kwarto ang matutulugan ng kuya mo na walang ibang ginawa kundi magpasasa sa pera natin. Sagot ko nang hindi nagbabago ang tono ng aking boses, patuloy ang malamig na katinuan sa aking bawat salita. Ang usapan ay tapos na. Walang papasok sa mansyong ito ngayong gabi. Bago pa makasagot si Alejandro, bumukas ang pinto ng gate sa labas at pumasok si Clarissa nang walang pasubali. Dala ang isang mangkok ng sabaw na aniya ay espesyal na niluto para kay Sofia. Ate Wilhelmina, narinig ko ang nangyari. Sobrang nag-aalala ako kay Sofia. Sabi niya ng may malambot na boses, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala sa ibabaw ng aking mesa kung saan nakalatag ang aking mga blueprints at ilang mahahalagang dokumento ng ari-arian. Sana naman huwag kayong mag-away ni Alejandro dahil lang sa pagbisita ni na Mama. Pamilya pa rin sila, hindi ba natin pwedeng pagbigayan kahit na yun lang? Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiti na natutunan ko sa mahabang taon ng pakikipagnegosasyon sa mga kliyenteng mapagpanggap. Salamat sa sabaw, Clarissa. Napakabait mo talaga. Sagot ko habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglapit ng kanyang daliri sa gilid ng aking asul na folder na naglalaman ng mga personal na kasunduan. Ngunit ang doktor ni Sofia ay may mahigpit na bilin. Walang sinumang pwedeng lumapit sa kanya ngayong gabi, maliban sa aming dalawa ni Alejandro. Nang lumabas si Clarissa upang kunwari ay kumuha ng maligamgam na tubig sa kusina, mabilis kong binuksan ang aking laptop at nagpadala ng mensahe sa pinagkakatiwalaang audit firm upang simulan ang formal na pagsusuri sa bawat sentimo ng 12 milyong peso na unti-unting kinuha ni Alejandro mula sa aming pondo sa nakalipas na 20 taon. Hinarap ko si Alejandro na nakatayo pa rin sa sulok ng silid. Tila isang taong naghihintay ng hatol mula sa hukom. Alejandro, sa loob ng 20 taon, hinayaan kong gamitin mo ang pera ng aking lolo para sa pamilya mo dahil akala ko ay marunong silang rumespeto. Ngayong gabi, lalabas ang lahat ng katotohanan. Handa ka na bang makita kung saan napunta ang bawat sentimong pinagtrabahuhan ko? Napayuko siya. Hindi makatingin sa aking mga mata na puno ng malamig na determinasyon. Wilhelmina, huwag naman nating daanin sa ganito. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay upang humingi ng simpatya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa aking balat, dahan-dahan kong iniwas ang aking kamay at humakbang paurong.
Pinapanatili ang ranhis sa pagitan naming dalawa. Huwag mo akong hawakan, Alejandro. Irespeto mo muna ang sarili mo bago mo hingin ang respeto ko. Pakiusap ko sa isang mahinang bulong na mas matalim pa sa anumang sigaw. Habang inaayos ko ang mga gamot ni Sofia, napansin ko ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ang schedule ng espesyalista na darating ngayong gabi ay may bahagyang pagbabago na ako pa lamang at ang klinika ang nakakaalam. Ngunit paano nalaman ni Clarissa ang eksaktong oras ng pagdating nito gayong kakapasok pa lamang niya sa mansyon? Bago ko pa masagot ang aking sariling hinala, isang pulang abiso mula sa aking bangko ang biglang lumitaw sa screen ng aking laptop. Isang nakabimbing transaksyon sa ilalim ng ari-arian ng aking lolo. Ang mismong lupang kinatitirikan ng mansyong ito. Ang magpapakita ng isang paglipat ng karapatan na kasalukuyang pinoproseso gamit ang aking pangalan. Ngunit wala akong naalalang pinirmahang anuman. Tinitigan ko ang pulang babala sa aking laptop habang ang malalakas na hampas ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa mabilis na tibok ng aking puso. Hindi ako papayag na nakawin nila ang lupang ito na huling pamana ng aking pamilya. Lumabas ako ng opisina upang siguraduhin na ang mga tauhan ng seguridad na aking ipinatawag ay natapos na sa pagkakabit ng bagong high-tech security system sa aming pangunahing gate ng mansyon sa Batangas. Ang dalawang armadong gwardiya na nakatayo sa ilalim ng malaking payong sa tapat ng pintuan ay sumaludo sa akin. Isang senyales na ang buong paligid ay protektado na ng aking mga bagong patakaran. Hindi nagtagal. Isang malaking puting van ang huminto sa tapat ng aming gate. Ang mga ilaw nito ay nagbibigay ng makasisilaw na liwanag sa madilim at basang daan. Sa kabila ng malalakas na patak ng ulan, malinaw kong nakita ang mukha ng aking biyenan na si Doña Imelda na unang bumaba. Kasunod si Bernardo na may dalang mga hawla ng manok panabong at ilang malalaking vali na tila doon natitira habang buhay. Sumunod ang 11 iba pa na may dalang mga kahon ng alak. Nagtatawanan na tila ba pupunta sa isang masayang kapistahan sa aming dalampasigan. Mabilis na lumapit si Bernardo sa digital lock ng gate at pinindot ang lumang passcode na matagal na nilang ginagamit ng walang pasintabi. Ngunit sa halip na bumukas ang gate, isang pulang ilaw ang umikot sa ibabaw ng post. At isang malakas na alarma ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Pinabasag ang katahimikan ng gabi. Ang ingay na ito ay naging dahilan upang lumabas si Aling Marites mula sa kanyang katabing bahay. May hawak na payong at pilit na sumisilip sa pagitan ng mga halaman upang makiusyoso sa nagaganap na gulo. Alejandro, buksan mo itong gate? Ang sigaw ni Doña Imelda ay narinig sa pamamagitan ng intercom speaker na nakakabit sa dingding ng gate. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at lamig. Ano itong ingay na ito? Buksan ninyo agad ang pinto bago ko ipabaril ang mga bastos na gwardiyang ito sa labas. Lumapit ako sa intercom receiver sa loob ng aking sala, habang si Alejandro ay nakatayo sa aking likod na nangginginig ang buong katawan. Hindi alam kung paano haharapin ang kanyang ina. Walang papasok, Mama. Ang aking tinig ay nanatiling tahimik, walang emosyon, at tila isang pader ng yelo na humarang sa kanilang daan. Ang mansyong ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng mahigpit na quarantine dahil sa malalang pulmonya ng aking anak. Kung gusto ninyong mag-party, maghanap kayo ng ibang lugar na tatanggap sa inyo. Wilhelmina, ikaw na babaeng, walang utang na loob. Ang boses ni Bernardo naman ang sumunod na sumabog sa speaker.
Kasunod ang marahas na pagpalo niya sa bakal na gate na lumika ng nakatutulig na ingay. Bahay ito ng kapatid ko! Wala kang karapatang ikulong kami sa labas sa gitna ng bagyong ito. Buksan mo ito kung ayaw mong sirain ko ang mukha mo kapag nakapasok ako. Hindi ko pinakinggan ang kanyang mga pagbabanta. Dahan-dahan kong inilapit ang aking daliri sa pulang button ng intercom at pinindot ito upang tuluyang patayin ang tunog ng kanilang mga boses. Ang biglang paghinto ng kanilang ingay sa loob ng aking sala ay nagdala ng isang matamis at malamig na kapayapaan, habang sa labas ng bintana ay nakikita ko pa rin ang kanilang mga galit na mukha sa ilalim ng malakas na ulan. Sa gitna ng kaguluhan sa labas, napansin ko ang isang tao na nanatili sa loob ng van na nakaparada sa dilim. Sa pamamagitan ng basang salamin ng sasakyan, nakita ko ang liwanag ng isang kamera ng telepono na nakatutok sa aking direksyon mula sa loob. Kumukuha ng mga larawan ng aking mukha at ng buong paligid ng mansyon. Sino ang taong yon na tila walang pakialam sa galit ni Doña Imelda, kundi ang kumuha lamang ng aking impormasyon ng palihim? Bago ko pa maipautos sa mga gwardiya na tingnan ang sasakyan, nanginginig na inabot sa arke ni Alejandro ang kanyang telepono na kasalukuyang may aktibong tawag mula sa kanyang ina. Wilhelmina. Ang boses ni Alejandro ay puno ng takot at pakiusap. Ang kanyang mga labi ay nanginghinig sa tindi ng presyur. Si Mama, sabi niya, kung hindi ko bubuksan ang gate sa loob ng 5 minuto, itatakwil niya ako bilang anak at hinding-hindi ko na sila makikita muli. At idedemanda ka raw nila sa buong Batangas dahil sa pagkulong sa kanila sa gitna ng bagyo. Ibigay mo sa akin ang telepono, Alejandro, sabi ko sa isang mahinang tinig, habang binababaan ko ang tawag ni Doña Imelda ng walang kaunting pag-aalinlangan. Tumingin ako sa aking asawa na ngayon ay nakahawak sa kanyang ulo, tuluyan ng lupaypay sa takot na itakwil ng kanyang pamilya. Kung nais niyang itakwil ka dahil pinoprotektahan mo ang buhay ng iyong sariling anak, ibig sabihin ay hindi ka kailanman naging anak sa kanyang mga mata, kundi isang kasangkapan lamang para sa kanyang kasakiman. Hindi na sumagot si Alejandro. Alam kong ang kanyang katahimikan ay puno ng bigat ng utang na loob na binuo sa loob ng maraming taon, isang kadena na pilit niyang kinakaladkad kahit na unti-unti na nitong pinapatay ang aming pamilya. Samantala, si Clarissa, la kanina pabalisa sa aming sala matapos kong tanggihan ang kanyang sabaw, ay mabilis na nagpaalam na aalis na upang samahan si Doña Imelda sa isang kalapit na kainan sa bayan. Ngunit ang hindi niya alam, bago pa man siya makapasok sa kanyang sasakyan kaninang hapon, ang aking mga tauhan ng seguridad ay naglagay na ng isang napakaliit na spy camera at microphone sa ilalim ng dashboard ng kanyang kotse. Umupo ako sa aking opisina, hinarap ang screen ng aking monitor habang binubuksan ang live feed mula sa sasakyan ni Clarissa. Sa screen, nakita ko si Clarissa na nakaparada sa tapat ng isang madilim na karinderya sa Batangas. Kasama niya sa loob ng sasakyan si Doña Imelda na nanginginig pa rin sa galit at basang-basa ng ulan, at isang lalaking naka-Amerikana, si Mateo, ang abogadong kilala sa kanyang mapanlinlang na pamamaraan sa pagkuha ng mga ari-arian sa probinsya. Hindi ako papayag na mapahiya ng babaeng yan sa buong bayan. Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig sa galit sa pamamagitan ng aking speaker. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa upuan ng kotse. Kailangan nating bawiin ang mansyong iyon, Mateo. May karapatan si Alejandro riyan bilang anak ko. Ngumiti si Mateo, isang niting puno ng lason habang inaayos ang kanyang salamin. Huwag kayong mag-aalala, Doña Imelda. Hawak na natin ang susi ng kanyang pagbagsak, sabi niya habang tinitingnan ang mga larawan ng mga financial records na ipinadala ni Clarissa sa kanyang telepono mula sa aking mesa. Ayon sa mga dokumentong ito,
Maari nating palabasin na si Wilhelmina ay nagnanakaw ng pera mula sa mga pondo ng inyong pamilya para sa sarili niyang kumpanya ng arkitektura. Madali nating mababaliktad ang buong sitwasyon sa korte. Dahan-dahan kong inilapit ang aking labi sa baso ng mainit na tsa. Ninanamnam ang bawat patak nito habang pinapanood ang kanilang mga mukha sa aking screen. Ang kanilang mga plano ay tila mga guho ng isang gusali na ako mismo ang nadisenyo upang bumagsak sa kanilang sariling mga ulo. Sila ay naglalakad sa aking bitag nang may niti sa kanilang mga labi. Walang kamalay-malay na ang bawat salita nila ay naitatala para sa kanilang sariling pagbagsak. Ngunit habang pinapanood ko si Mateo, Napansin ko ang isang bagay sa kanyang kamay na nagpatigil sa aking paghinga. May hawak siyang isang lumang gintong singsing na may tatak ng pamilya ng aking lolo. Isang singsing na alam kong nakatago sa pinakalihim na drawer ng aking lolo bago ito pumanaw. Paano napunta sa mga kamay ng abogadong ito ang isang pinakamahalagang alaala ng aking pamilya na hindi ko kailanman ibinigay sa sinuman? Bago ko pa masagot ang misteryong ito, ang aking mga mata ay napadako sa madilim na koridor sa labas ng aking opisina. Sa kabila ng malakas na tunog ng ulan sa labas, narinig ko ang mahina at dahan-dahan ngunit mariing pagpihit ng doorknob ng aking pinto sa kalagitnaan ng gabi. May sumusubok na buksan ang aking opisina gamit ang isang duplicate na susi sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahan kong binuksan ang maliit na ilaw sa aking lamesa. Nagpapakita ng liwanag sa madilim na silid ng aking opisina. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at doon ay nakatayo si Clarissa. Hawak ang isang duplicate na susi na nanginginig sa kanyang mga daliri. Ang kanyang muka ay agad na nawalan ng kulay nang makita akong nakaupo at nakatitig sa kanya nang walang kahit anong emosyon sa aking mga mata. Nahahanap lang ako ng karagdagang kumot para kay Sofia. Bulong niya. Pilit na naghahanap ng dahilan habang mabilis na itinago ang duplicate na susi sa kanyang bulsa. Ang mga kumot ay nasa loob ng closet ng kwarto ni Sofia, Clarissa. Hindi sa loob ng aking opisina. Malamig kong sagot habang ipinapakita ang aking kamay na nakaturo sa pinto. Lumabas ka na bago ko ipatawag ang seguridad upang ilabas ka sa aking mansyon? Kinaumagahan. Matapos masiguro na ligtas at mahimbing ang tulog ni Sofia sa tulong ng bagong gamot na ibinigay ng espesyalista, isang lalaki ang pumasok sa aking opisina na may hawak na mamahaling leather bag. Si Mateo. Formal siyang nagpakilala bilang abogadong inirerekomenda ng isang matalik na kaibigan upang tulungan ako sa aking mga legal na suliranin laban sa pamilya ng aking asawa. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi, Mrs. Wilhelmina, sabi niya habang dahan-dahang umuupo sa tapat ng aking mesa. Ang kanyang boses ay puno ng wad na pakikiramay. Isang malaking kawalan ng katarungan ang ginagawa sa inyo ng inyong mga in-laws. Narito ako upang protektahan ang inyong mga karapatan at ang inyong mansyon. Inilapit ko sa kanya ang kulay asul na folder na sadyang iniwan ko sa ibabaw ng mesa. Ang folder na naglalaman ng mga wad na dokumento ng audit na ginawa ko bilang pain para sa kanila. Tiningnan niya ang bawat pahina ng may matinding interes, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat numero na nakasulat doon. Napakatalino ninyo, Wilhelmina, puri niya, habang itinataas ang kanyang ulo upang tingnan ako ng may niti. Ang pagtatabi ng mga resibo at bank transfer sa loob ng 20 taon ay isang malaking sandata sa korte. Ngunit may isang problema. Habang tumatakbo ang kaso, maaari nilang gamitin ang kanilang impluwensya upang makuha ang pansamantalang kontrol sa lupang ito. Inilapit niya ang kanyang katawan sa mesa. Ang kanyang boses ay naging mas mababa at mapang-akit.
Iminumungkahi ko na ilipat muna natin ang pamamahala ng mansyong ito sa isang trust fund na hawak ng aking kumpanya. Sa ganitong paraan, walang sinuman sa pamilya ni Alejandro ang makakahawak o makakalapit sa inyong ari-arian habang nililitis ang kaso. Para na rin ito sa seguridad ng anak ninyo. Tumango ako ng bahagya. Nagpapakita ng huwad na paghanga sa kanyang mabilis na pag-iisip upang hindi niya mahalata ang aking tunay na plano. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type sa aking telepono. Nagpapadala ng mensahe kay Attorney Santos upang simulan ang background check sa lalaking ito. Inilabas ni Mateo ang kanyang calling card at iniabot ito sa akin ng may paggalang. Tinanggap ko ito habang pinagmamasta ng kanyang muka ng may bahagyang ngiti na hindi kailanman umabot sa aking mga mata. Ang kanyang mga daliri ay may suot na mamahaling singsing, ngunit ang aking isip ay nanatiling nakatutok sa singsing ng aking lolo na nakita kong hawak niya kagabi sa aking video feed. Anong koneksyon meron ang abogadong ito sa aking pamilya na hindi ko pa nalalaman? Huwag kayong mag-alala, Wilhelmina. Ang kumpanyang hahawak ng inyong ari-arian ay may malaking pangalan sa Batangas, ang Alpha Land Developers. Sabi niya nang may kumpiyansa bago tumayo upang magpaalam. Napatigil ako nang marinig ang pangalang iyon. Ang Alpha Land Developers ay ang kumpanya na matagal nang nagtatangkang bilhin ang buong baybayin ng Batangas. Isang kumpanyang alam kong pagmamay-ari ng biological na ama ni Mateo na pilit nitong itinatago sa publiko upang maisa katuparan ang kanilang planong pang-aagaw ng lupa. Inihanda ko ang aking sarili upang umalis patungo sa ospital ng bayan sa Batangas, kung saan kasalukuyang nagpapagaling si Sofia. Alam kong ang aking pagalis ay ang perpektong pagkakataon na matagal nang hinihintay ni Clarissa upang pasukin muli ang aking opisina. Sinadya kong iwanan ang susi ng drawer sa ibabaw ng aking lamesa, isang maliit na paanyaya para sa kanyang kasakiman na alam kong hindi niya matatanggihan. Sa pamamagitan ng app sa aking telepono na nakakonekta sa lihim na camera sa aking opisina, pinanood ko ang bawat galaw ni Clarissa habang ako ay nakaupo sa tabi ng kama ni Sofia sa ospital. Pumasok siya nang may mabibilis at pabulong na mga hakbang. Hinalugog ang aking mga drawer ng may kaba at sa wakas ay natagpuan ang asul na folder. Ang folder na naglalaman ng mga wad na dokumento ng audit na nagpapakita ng mga pekeng pirma ni Doña Imelda sa mga utang ng pamilya. Mabilis niyang nilabas ang kanyang telepono at kinuha ang mga larawan sa bawat pahina ng dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pananabik, habang paulit-ulit na kinukuhanan ang bawat numero na nakasulat doon. Matapos makuha ang lahat ng kailangan niya, mabilis niyang ibinalik ang folder sa drawer. Ngunit sa sobrang pagmamadali, ay nailagay niya ito sa maling pagkakaayos na agad kong napansin. Dahan-dahan kong inayos ang kumot ng aking anak na si Sofia. Habang nakatingin sa screen ng aking telepono, pinapanood ang tangkang pagnanakaw ni Clarissa. Isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa aking puso. Alam ko na ang aking pamilya ay malapit ng tuluyang lumaya mula sa mga linta na sumisipsip sa aming dugo at yaman sa loob ng 20 taon ng aming pagsasama ni Alejandro. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang screen, napansin ko na may isang folder na kulay pula na may marka ng pulang tinta sa gilid. Ang hindi man lang ginalaw ni Clarissa sa loob ng drawer. Na tila ba may nakasulat doon na nagpababa ng kanyang lakas ng loob na hawakan ito? Ano nga ba ang laman ng misteryosong folder na yon na sadyang iniwasan ng kanyang mga daliri? Sa susunod na live feed sa aking screen, nakita ko si Clarissa sa loob ng kanyang sasakyan habang paalis ng mansyon. Masayang tinatawagan si Doña Imelda sa telepono. "Mama, hawak na natin ang patunay.
May mga dokumento rito na nagpapakita na si Wilhelmina ang nandaraya sa pananalapi ng pamilya. May mga pirma pa ninyo na halatang palsipikado na maaari nating gamitin upang ipakulong siya. Habang naglalakad ako patungo sa parking lot ng ospital upang bumalik sa mansyon, isang mabilis na mensahe mula kay Attorney Santos ang pumasok sa aking telepono na nagpabilis ng aking mga hakbang. Wilhelmina, nakuha na ni Mateo ang mga larawan ng dokumento mula kay Clarissa. Naghahanda na silang magsampa ng kaso laban sa iyo bukas ng umaga para sa pagkamkam ng ari-arian at palsipikasyon ng dokumento. At balak nilang ilabas ito sa buong Batangas upang sirain ang iyong pangalan. Maaga pa lamang ng sumunod na araw, isang marahas na pagpalo sa aking gate ang bumasag sa katahimikan ng mansyon sa Batangas. Dumating si Mateo kasama si Doña Imelda, si Clarissa na nagkukunaring walang kinalaman sa nangyayari, at dalawang opisyal ng barangay na may hawak na nakasulat na utos para sa pansamantalang pagpapatigil ng aking karapatan sa ari-arian. Dito tayo sa sala mag-usap, Mrs. Wilhelmina, sabi ni Mateo nang pumasok sila sa aking bahay nang walang pahintulot. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang inilalapag ang mga dokumento sa ibabaw ng aking mesa. Ayon sa pagsusuri ng aking tanggapan, naglipat ka ng 12 milyong peso mula sa pondo ng iyong asawa na si Alejandro patungo sa sarili mong kumpanya ng arkitektura. Diretsahang paratang ni Mateo, habang ang dalawang opisyal ng barangay ay nakatingin sa akin ng may matinding pagdududa. Ito ay isang malalang kaso ng estafa at palsipikasyon ng mga pirma ng iyong biyenan sa mga dokumento ng bangko. Magnanakaw ka! Sumabog ang boses ni Doña Imelda sa loob ng aking sala, habang si Aling Marites ay pilit na sumisilip sa aming bintana upang pakinggan ang bawat detalye ng aming gulo. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang kasamaan mo? Ginamit mo ang aking anak upang payamanin ang sarili mo at hinayaan mo kaming magdusa sa labas sa gitna ng bagyo. Nararapat lamang na mabulok ka sa kulungan, Wilhelmina. Tumingin ako kay Doña Imelda. Pagkatapos ay kay Mateo nang walang kaunting takot sa aking mga mata. Yan ba ang inyong huling paratang? Tanong ko sa isang napakatahimik na tinig. Walang emosyon na tila ba hindi ako ang kanilang pinagbintangang kriminal. Ngumiti si Mateo at inilapit ang isang bagong kasunduan sa aking tapat. Ayaw kong makita kang masira, Wilhelmina, dahil nirerespeto ko ang iyong kakayahan bilang arkitekto. Kaya iminumungkahi ko na pirmahan mo ang kasunduang ito na naglilipat ng pamamahala at pagmamayari ng mansyong ito kay Doña Imelda. Kapalit nito, hindi ko isasampa ang kasong kriminal laban sa iyo. Dahan-dahan akong umupo sa aking upuan. Pinapanood ang kanilang mga galaw na tila ba pinagmamasdan ko ang mga nagtatangkang agawin ang aking sariling trono ng walang kakayahan. Ang kanilang mga muka ay puno ng kasakiman at panandaliang tagumpay. Walang kamalay-malay na sila ay nakatayo sa ibabaw ng isang aktibong bulkan na aking inihanda upang sumabog sa kanilang sariling mga paanan. Tiningnan ko ang aking relos at ngumiti ng bahagya. Napansin ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Mateo nang makita ang aking reaksyon. Bakit bigla siyang naging balisa at patingin-tingin sa kanyang telepono nang makita ang aking ngiti? May iba pa ba siyang kinatatakutan sa likod ng aking pananahimik na tila ba may paparating na mas malaking panganib para sa kanyang plano? Itinaas ko ang aking ulo. Hinarap silang dalawa ng may malamig at matatag na tinig na nagpatahimik sa buong silid. Sige, pirmahan natin ang kasunduan, Mateo, sabi ko habang dahan-dahan kong kinukuha ang aking panulat sa ibabaw ng mesa. Ngunit bago natin gawin yan, may isang pinakamahalagang tao muna akong nais ipakilala sa inyo. Isang malakas na tunog ng gulong ng sasakyan na huminto sa tapat ng aming gate ang bumasag sa aming usapan.
Nagpahiwatig ng pagdating ng isang hindi inaasahang panauhin na magpapabago sa direksyon ng aming tadhana. Huminto ang sasakyan sa tapat ng aking gate. Ngunit bago pa man makatayo si Mateo o si Doña Imelda upang tingnan kung sino ang dumating, isang sunod-sunod at paulit-ulit na tunog ng abiso ng mga mensahe ang sabay-sabay na bumasag sa katahimikan ng aming sala. Ang mga telepono ng dalawang opisyal ng barangay, ni Clarissa, at maging ng mga gwardiya sa pintuan, ay sunod-sunod na naglabas ng tunog ng abiso. Maging si Aling Marites na nakatayo sa labas ng bintana, ay mabilis na hinugot ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat habang binabasa ang nakasulat sa kanyang screen, bago tumingin sa akin nang may bagong uri ng paggalang. Sa pampublikong pahina ng aming barangay sa Batangas, isang hindi kilalang account ang mag-post ng sunod-sunod na malilinaw na video. Doon ay malinaw na makikita si Bernardo, ang pananay na anak ni Doña Imelda, na nagtatapon ng libu-libong peso sa mga illegal na pustahan sa Sabong. Mas matindi pa rito, kasama sa video ang mga larawan ng mga remittance slips na may pirma ni Alejandro. Mga perang sadyang kinuha mula sa aming sariling pondo na ipinangako ni Doña Imelda na gagamitin para sa kanyang mga gamot sa puso. Ngunit napunta lamang sa bisyo ng kanyang paboritong anak. Narinig ko ang malalakas na bulungan ni Aling Marites sa labas na mabilis na kumalat sa iba pang mga kapitbahay na nagsisimula ng magtipon sa labas ng aking gate upang makiusyoso. Ang mga taong dati ay nakikisimpatya kay Doña Imelda dahil sa mga drama nito ay mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimula sila magsalita ng masasamang salita laban sa aking biyenan. Tinatawag itong isang walang pusong ina na pinabayaan ang nag-iisang apo na nag-aagaw buhay dahil sa pulmonya para lamang tustusan ang sugal ng kanyang tamad na anak. Iniharap ko ang aking telepono kay Doña Imelda. Ipinapakita sa kanya ang mga live na komento ng kanyang mga kakilala sa simbahan at mga kapitbahay na bumabatikos sa kanyang buong pamilya. Pinanood ko ang dahan-dahang pagkawala ng kulay sa kanyang muka. Ang kanyang mga labi na nanginginig habang binabasa ang bawat salitang sumisira sa kanyang pinakaiingatang hiya at reputasyon sa buong bayan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, walang lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng katotohanan. Ngunit sa kabila ng aking tagumpay sa pagbaligtad ng opinyon ng publiko, may isang katanungan na nanatili sa aking isipan. Ang mga video ng pagsusugal ni Bernardo ay kinunan mula sa loob ng VIP section ng Cockpit Arena. Isang lugar na tanging mga malalapit na kasosyo lamang niya ang pwedeng makapasok. Sino ang misteryosong taong nagbigay sa akin ng mga video na ito? Na tila ba may mas malalim na galit kay Bernardo at nais din siyang pabagsakin? Kasalanan mo ito. Ikaw na babaeng demonyo. Biglang sumigaw si Bernardo mula sa likod ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang ma-realize na sira na ang kanyang pangalan sa buong bayan. Marahas siyang humakbang pasulong at tinangkang agawin ang aking telepono gamit ang kanyang malalaking kamay upang burahin ang ebidensya. Ngunit bago pa man niya madampian ang aking balat, ang dalawang armadong gwardiya ng mansyon ay mabilis na humarang sa kanyang tapat. Ang kanilang mga katawan ay tila pader na nagpahiwatig ng kanyang huling hangganan. Bumukas ang pinto ng mansyon sa pamamagitan ng isang marahang tulak mula sa labas. Pumasok si Attorney Santos, ang aking tunay at pinagkakatiwalaang abogado. Hawak ang isang makapal na asul na folder na naglalaman ng mga opisyal na sertipikasyon mula sa Securities and Exchange Commission at National Bureau of Investigation. Ang kanyang matatag at formal na tindig ay agad na nagpatahimik sa nagpupumiglas na si Bernardo sa harap ng aking mga gwardiya. Magandang umaga sa inyong lahat.
Bati ni Attorney Santos habang inilalapag ang makakapal na dokumento sa ibabaw ng mesa sa tapat ni Mateo. Narito ako bilang legal na kinatawan ni Mrs. Wilhelmina upang linawin ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa katotohanan sa likod ng kasong ito. Tumingin si Attorney Santos kay Mateo nang may mapunuring mga mata na tila ba binabasa ang bawat lihim ng huli. Una sa lahat, si Mateo ay walang karapatang katawanin si Doña Imelda sa kasong ito dahil ang kanyang lisensya sa pagiging abogado ay kasalukuyang suspendido dahil sa mga naunang kaso ng pandaraya sa lupa sa Batangas. Ngunit mas mahalaga, si Mateo ay hindi isang estrangero sa inyo, Doña Imelda. Siya ang biological na anak ng inyong dating kasosyo at dating asawa na siyang nagtangkang magnakaw sa ari-arian ng lolo ni Wilhelmina maraming taon na ang nakalilipas. Napatitig si Doña Imelda kay Mateo. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas sa matinding gulat, habang ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa dalawa. Ang tunay na layunin ni Mateo ay hindi kailanman ang tulungan kayo, Doña Imelda. Patuloy ni Attorney Santos habang ipinapakita ang mga opisyal na dokumento ng Alpha Land Developers sa mga opisyal ng barangay. Ginamit niya ang hidwaan ng inyong pamilya upang mapilitan kayong ibenta ang mansyong ito sa napakababang halaga sa kanyang kumpanya. At ang mas malala, ginamit niya ang malalaking utang sa sugal ni Bernardo upang magsilbing kolateral ang inyong sariling bahay sa Manila na ngayon ay kasalukuyan ng nakapangalan sa kumpanya ni Mateo nang hindi ninyo nalalaman. Nanginig ang buong katawan ni Doña Imelda nang marinig ang katotohanan. Ang abogadong inakala niyang tagapagligtas na magbibigay sa kanya ng mansyon ay ang mismong tao na kukuha ng kanyang natitirang bubong sa Manila dahil sa kagagawan ng kanyang paboritong anak na si Bernardo. Dahan-dahang lumapit si Attorney Santos, kumuha ng isang baso ng maligamgam na tubig mula sa lamesa at iniabot ito kay Doña Imelda na halos hindi na makahinga sa tindi ng katotohanan ng kanyang pagkakamali. Ang simpleng pagkilos na ito ng aking abogado ay nagpakita ng isang mataas na uri ng profesionalismo, habang ang aking biyenan ay tuluyan ng gumuho sa kanyang sariling upuan, umiiyak ng walang tunog dahil sa matinding pagsisisi. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga papel ng kumpanya ni Mateo, may isang pangalan dun na nakakuha ng aking pansin at nagdala ng malamig na kaba sa aking dibdib. Ang pangalang nakasulat bilang isa sa mga lihim na incorporators ng Alpha Land Developers ay may parehong apelido kay Alejandro. May iba pa bang kasabwat sa loob ng pamilya na tumulong kay Mateo upang makuha ang aming mga personal na pirma? Tumingin si Mateo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot at galit nang malaman na nabigo ang kanyang pinaghandaang plano. Lumapit siya sa aking tapat, iniyuko ang kanyang ulo ng bahagya at bumulong sa isang matalim na tinig na ako lamang ang makakarinig sa gitna ng katahimikan ng silid. Akala mo ba ay tapos na ito, Wilhelmina? Pulong niya habang ipinapakita ang isang lumang kasunduan sa ilalim ng kanyang folder na may pirma ng aking asawa. Hawak ko pa rin ang tunay na pirma ng asawa mo na naglilipat ng lahat ng karapatan sa lupang kinatitirikan ng mansyong ito. Isang pirma na sapat na upang bawiin ko ang lahat ng mayroon ka. Bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Alejandro na may mabibilis na hakbang. Kakagaling lamang niya sa ospital ng bayan matapos masigurong ligtas at matatag na ang lagay ni Sofia sa ilalim ng pangangalaga ng mga pribadong nurse. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod. Ngunit nang makita ang kaguluhan sa sala at si Mateo na may hawak na dokumentong may kanyang sariling pirma, napatigil siya sa tapat ng pinto. Alejandro! Anak ko! Iligtas mo kami! Lumapit si Doña Imelda sa kanya nang may mga luha sa mata. Lumuhod sa kanyang tapat sa sahig at mahigpit na hinawakan ang kanyang binti
na tila ba isang biktima ng kawalan ng katarungan. Huwag mong hayaang sirain ng asawa mo ang ating pamilya. Huwag mong hayaang makulong ang Kuya Bernardo mo. Magkapatid kayo. May utang na loob ka sa akin na nagpalaki sa iyo sa kabila ng lahat ng hirap. Hindi ako nagsalita ng malakas upang makisali sa kanyang drama. Dahan-dahan ko lamang inilapag ang aking telepono sa ibabaw ng mesa sa tapat ni Alejandro at pinindot ang play button ng video na lihim kong nakuha mula sa spy camera sa sasakyan ni Clarissa. Sa video, malinaw na narinig ng buong silid ang boses ni Clarissa at ni Mateo na nagtatawanan habang pinag-uusapan si Alejandro ng walang kaunting respeto. Napakadaling utuin ni Alejandro, sabi ni Mateo sa video habang may hawak na baso ng alak. Basta't pinanggit ng kanyang ina ang tungkol sa utang na loob at pamilya, ibibigay niya ang lahat ng pera ng asawa niya kahit na mabaon sila sa utang. Para siyang isang ATM card na walang katapusan ang laman para sa atin. Tumingin si Alejandro sa kanyang ina na ngayon ay nakaluhod pa rin sa kanyang paanan. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na nanatiling tahimik, ngunit may matatag na paninindigan sa aking upuan. Nakita ko ang matinding sakit, kahihiyan, at tuluyang pagkabasag ng kanyang tiwala sa kanyang mga mata nang ma-realize ang katotohanan na ang pamilyang kanyang ipinaglaban at pinadalhan ng milyon-milyong peso sa loob ng 20 taon ay walang ibang tingin sa kanya kundi isang kasangkapan at isang tangang mapagkukunan ng salapi. Dahan-dahan, ngunit matatag niyang tinanggal ang mga kamay ng kanyang ina na pilit siyang hinahatak pababa sa sahig. Ang pagkilos na iyon, ang marahang pagbitiw sa kapit ni Doña Imelda, ay naging simbolo ng kanyang ganap na paglaya mula sa sakal ng toxic na obligasyon na nagpahirap sa aming mag-asawa ng maraming taon ng aming pagsasama. Lumapit si Alejandro sa aking tapat sa mesa, kinuha ang panulat na aking hawak kanina, at hinarap si Mateo ng may bagong uri ng malamig na tapang sa kanyang mga mata. Ang pirmang hawak mo, Mateo, ay isang kasunduan na ginawa ko noong nakaraang taon para sa isang pautang para sa bahay ni Mama, sabi ni Alejandro sa isang mababa ngunit mariing boses. At ngayong gabi, sa harap ng aking asawa at ng mga opisyal ng barangay, pipirmahan ko ang opisyal na deklarasyon na nagpapatunay na ang lahat ng 12 milyong peso na ipinadala ko sa aking pamilya ay mga pautang na may kasunduan sa ilalim ng batas at hindi kailanman naging donasyon. Habang sumusulat si Alejandro sa ibabaw ng papel, napansin ko ang biglang pagtakbo ni Clarissa palabas ng pinto ng mansyon nang walang pasabi, na tila ba may matindi siyang kinatatakutan kapag natapos ang pagpapapirma ng dokumentong iyon. Bakit siya tumakbo ng ganoon kabilis nang makita ang pirma ni Alejandro? Ang marahang kaskas ng dulo ng panulat ni Alejandro sa ibabaw ng papel ang naging huling tunog na nagtakda ng opisyal na legal na deklarasyon na nagbibigay sa akin ng buong karapatan sa ilalim ng batas upang bawiin ang bawat sentimo na kinuha ng kanyang pamilya sa aming buhay at gamitin ito laban kay Mateo. Hindi pa natatapos ang gabi nang magbukas muli ang aming pinto. At sa pagkakataong ito, kasulod ni Attorney Santos ang 4 na opisyal mula sa National Bureau of Investigation at 2 pulis ng bayan. May hawak silang opisyal na warrant of arrest laban kay Mateo para sa kasong falsification of public documents at attempted estafa. Mateo, sumama ka sa amin ng mapayapa, utos ng isang opisyal habang nilalapitan siya upang formal na lagyan ng posas ang kanyang mga kamay. Ang mukha ni Mateo ay napuno ng matinding takot. Ang kanyang kumpiyansa at yabang kanina ay tuluyang naglaho nang makita ang mga uniforme ng batas. Samantala, sa gitna ng kaguluhan sa sala, sinubukan ni Bernardo na palihim na tumakas sa pamamagitan ng pinto sa likod bahay upang makaiwas sa mga pulis.
Ngunit bago pa man niya matawid ang aming bakod, hinarang siya ng dalawa pa naming gwardiya na nagbabantay sa labas. Nang kapkapin siya ng mga autoridad, natagpuan sa loob ng kanyang bulsa ang mga nakaw na alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyong peso na sadyang kinuha niya mula sa aking silid habang kami ay nag-uusap sa sala. Hinarap ko si Doña Imelda na ngayon ay nakaupo na lamang sa sahig, umiiyak ng walang lakas upang sumigaw o magmatigas pa sa harap ng mga opisyal ng barangay. Inilapag ko sa kanyang tapat ang formal na demand letter mula kay Attorney Santos. Mama, mayroon kayong 30 araw upang ibalik ang 12 milyong peso na kinuha ninyo mula sa aming pondo sa nakalipas na 20 taon. Sabi ko sa isang napakatahimik ngunit mariing tinig. Kung hindi ninyo ito maibabalik, isasama ko kayo sa opisyal na kasong estafa at pagsasabwatan sa pandaraya na isasampa laban kay Bernardo at Mateo. Sa labas ng gate, si Aling Marites ay abala pa rin sa pag-broadcast ng buong pangyayari sa pamamagitan ng Facebook Live sa kanyang telepono. Ang buong barangay at ang mga kakilala ni Doña Imelda ay kasalukuyang nanonood ng live habang si Mateo at Bernardo ay formal na pinoposasan ng mga pulis sa tapat ng aming mansyon. Ang kanilang pinakaiingatang hiya ay tuluyang nadurog sa harap ng buong probinsya. Tumingin si Mateo sa akin ng may matinding poot habang dinadaanan siya sa aking tapat na mga opisyal upang ilabas sa sasakyan. Binigyan ko siya ng isang malamig na pagtango. Isang pagtangong walang galit, walang awa, at walang kahit anong emosyon. Ang aking pananahimik ay ang naging pinakamalalang parusa sa kanyang naglahong kapangyarihan. Bago tuluyang umalis ang mga pulis, may iniabot si Attorney Santos sa aking kamay. Isang huling dokumento na naglalaman ng pirma ng biological na ama ni Mateo na kasalukuyang nakatira sa ibang bansa upang magtago. Isang lihim na kasunduan na may kinalaman sa ari-arian na magpapabago sa lahat ng aming nalalaman tungkol sa pamilya ni Alejandro. Habang inaakay ng mga pulis si Bernardo patungo sa sasakyan, humarap si Doña Imelda kay Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng port at sumpa habang umiiyak sa gilid ng daan. Hinding-hindi ka patatawarin ng langit sa ginawa mo sa iyong sariling pamilya, Alejandro. Sumigaw siya habang dinuduro ang aking asawa. Ipinakulong mo ang sarili mong kuya dahil lamang sa pera ng asawa mo. Lumapit ako sa tabi ni Alejandro. Hinawakan ko ang kanyang balikat ng may pagmamahal at hinarap si Doña Imelda ng may malamig at matatag na ngiti sa aking mga labi. Huwag mong banggitin ang salitang kuya, Mama. Sabi ko sa isang tinig na sapat na upang magpatahimik sa lahat ng tao sa paligid. Dahil alam nating dalawa na si Bernardo ay hindi kailanman naging kapatid ni Alejandro sa ama. At alam ko kung sino ang kanyang tunay na ama na pilit mong itinago sa amin sa loob ng 20 taon. Ang tunog ng sirena ng pulis na unti-unting lumalayo sa dalampasigan ang naging background sa matinding katahimikan na bumalot sa aming mansyon. Pagkatapos ng aking huling pahayag. Nanatiling nakatitig sa akin si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng matinding takot nang marinig ang aking mga huling salita. Lumapit ako sa kanyang tapat. Hawak ang dokumentong iniabot sa akin ni Attorney Santos na naglalaman ng mga lumang record ng ospital at mga pirma ng kanyang dating kasosyo. Si Bernardo ay hindi anak ng iyong yumaong asawa, Doña Imelda. Sabi ko sa isang napakatahimik ngunit mariing boses, pinapanatili ang aking malamig na katinuan. Siya ay anak mo sa iyong dating kasosyo, ang mismong biological na ama ni Mateo. Ito ang dahilan kung bakit lihim mong itinago ang katotohanan ito sa loob ng 20 taon at walang katapusan mong binuwayan ng pera si Alejandro upang suportahan ang anak ng iyong tunay na pag-ibig, habang si Alejandro ay itinuring mo lamang na isang mabilis na mapagkukunan ng salapi. Ang paghahayag na ito ang tuluyang sumira sa natitirang dignidad
at hiya ni Doña Imelda sa harap ng mga opisyal ng barangay at ng mga kapitbahay na nakikinig sa labas. Nang marinig ito ng 13 kamag-anak na kasama niya sa loob ng van, mabilis silang nagsisuko. Mabilis na sumakay sa sasakyan at iniwan si Doña Imelda na nag-iisa sa gilid ng kalsada sa ilalim ng ulan dahil sa matinding kahihiyang dala ng kanyang nabubulok na lihim. Walang sinuman sa kanyang mga kadugo ang nais madamay sa kanyang kahihiyan. Matapos umalias ng mga pulis, ng mga opisyal ng barangay at ng mga usisero, pumasok kami ni Alejandro sa loob ng mansyon kasama si Attorney Santos. Doon ay aming nilagdaan ang isang opisyal na kasunduan na nagtatakda ng permanenteng ranhis ng distansya at pagbabawal sa buong pamilya ng aking asawa na lumapit sa aming mansyon, sa aking mga opisina at sa paaralan ni Sofia sa loob ng 500 metro sa ilalim ng parusa ng batas. Kinaumagahan, matapos ang paglipas ng malakas na bagyo, isinabit ko ang isang bagong plaque na gawa sa tanso sa aming pangunahing pinto na may nakasulat na Tahanan ng Pamilya ni Wilhelmina at Alejandro. Ito ang naging simbolo ng aking ganap na pag-angkin sa aking sariling teritoryo at sa aming bagong kapayapaan na walang sinumang makakagambala. Ngunit bago kami tuluyang makapagpahinga, napansin ko ang isang maliit na susing ginto na sadyang iniwan ni Mateo sa ibabaw ng mesa sa sala bago siya dinala ng mga pulis. Anong lihim na drawer o taguan, kaya ang pilit na ipinapabukas ng susing ito sa amin sa hinaharap na may kinalaman sa ari-arian ng aking lolo. Umakyat ako sa silid ni Sofia upang tingnan ang kanyang lagay. Siya ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang paghinga ay normal, banayad, at wala na ang dating hirap na nagdulot sa akin ng matinding takot bilang ina. Dahan-dahan namang lumapit si Alejandro sa aking likod. Hinawakan ang aking kamay ng may pag-aalangan at tumingin sa aking mga mata ng may matinding pagsisisi at pagmamakaawa. Wilhelmina, pagkatapos ng lahat ng aking pagkukulang at ng sakit na idinulot ng aking pamilya, bulong niya habang nanginginig ang kanyang boses sa tindi ng emosyon. May pag-asa pa ba na mapatawad mo ako? At muli mo akong pagkatiwalaan bilang iyong asawa na magtatanggol sa iyo? Hindi ko muna siya sinagot. Ang mahinang tunog ng hangin mula sa dagat na pumasok sa bukas na bintana ang naging tanging sagot sa kanyang tanong sa gitna ng katahimikan ng aming silid, habang pinadmamasdan ko ang malawak at tahimik na karagatan ng Batangas. 6 na buwan na ang lumipas mula nang humupa ang pinakamalakas na bagyo na nagtangkang gumuho sa aming buhay dito sa Batangas. Sa tapat ng aming mansyon, pinagmamasdan ko si Sofia na masiglang tumatakbo sa gintong buhanginan habang hinahabol ang maliliit na alon. Ang kanyang malalakas na tawa ay nadadala ng walang katapusang liwanag sa aming bawat umaga. Siya ay tuluyan ng malusog, malayo sa dating batang nag-aagaw buhay dahil sa pulmonya. Ang aking kumpanya ng arkitektura ay patuloy na lumalago ng higit pa sa aking inaasahan, lalo na nang formal naming makuha ang tiwala ng mga bagong kliyente sa probinsya matapos malinis ang aming pangalan. Isang umaga, nakatanggap ako ng isang sulat mula kay Doña Imelda na ipinadala mula sa kanyang malayong probinsya sa pamamagitan ng koreo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon ng aking pagsasama kay Alejandro, ang kanyang sulat ay hindi naglalaman ng mga salitang humihingi ng pera o mga panunumbat ng utang na loob. Isang simpleng sulat ng paghingi ng tawad para sa lahat ng kanyang pagkakamali at ng kanyang anak na si Bernardo na kasalukuyan pa ring nagdurusa sa loob ng kulungan dahil sa kanyang mga kasalanan. Pinasa ko ang kanyang sulat, ngunit hindi ko ito sinagot. Tinanong ako ni Alejandro ng gabing iyon kung may galit pa ba sa aking puso para sa kanyang ina.
Numiti ako ng bahagya at umiling. Pinatawad ko na si Doña Imelda sa loob ng aking puso. Isang pagpapatawad na ginawa ko hindi para sa kanya, kundi para sa aking sariling kapayapaan at para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ng tiwala o pagpapapasok muli sa kanila sa aming tahanan. Ang pinto ng aking buhay at ng aking mansyon ay mananatiling sarado para sa mga taong nanamantala sa aking kabaitan. Nagtatatag ako ng mga ranhis, hindi upang magtanim ng galit, kundi upang protektahan ang aking sarili at ang aking anak. Natutunan ko mula sa aking sariling dusa na ang bulag na sakripisyo at pagpapakumbaba ng walang ranhis ay hindi kailanman magbubunga ng tunay na paggalang. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kadena ng pang-aabuso. Ang pagtatakda ng mga legal at personal na ranhis ang siyang tunay na tagapagtanggol ng ating dignidad at ng mga taong tunay nating pinahahalagahan. Lumapit si Alejandro sa aking tabi. Dahan-dahan niyang iniyakap ang kanyang mga kamay sa aking balikat habang magkasama naming pinagmamasdan si Sofia na naglalaro. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bago, tahimik at matatag na katapatan. Isang lalaking natutong lumaban para sa kanyang sariling pamilya. Ang paglubog ng araw sa Batangas ay nagbigay ng isang gintong liwanag sa aking muka, na nagpahiwatig na ako ay nakatayo na ngayon ng may buong tiwala sa sarili bilang tunay na arkitekto at pinuno ng aking sariling kapalaran. Ang tunog ng masayang tawa ni Sofia na sumabay sa banayad na hampas na mga alon sa dalampasigan ang naging huling alingawngaw ng aming bagong simula. Ang bawat banayad na hampas ng alon sa dalampasigan ng Batangas at ang matamis na tawa ni Sofia ay dahan-dahang nag-iwan ng init sa ating mga puso. Isang patunay na pagkatapos ng pinakamalalang bagyo ay palaging may magandang umaga na naghihintay para sa atin. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at sa pagsama sa akin sa huling yugto ng mahaba at makulay na padlalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan lumuhod si Doña Imelda sa sahig, habang nanginginig si Alejandro sa tinde ng pagpipili sa pagitan ng huwad na obligasyon at ng buhay ng kanyang sariling anak. Naramdaman ko ang matinding bigat sa aking sariling dibdib. Tila ba kasama ko kayong umiiyak sa bawat pira-pirasong tiwala na nadurog sa loob ng kanilang tahanan. Ang bawat salita at emosyon sa kwentong ito ay hango sa mga totoong sugat ng totoong buhay na nakikita natin sa ating paligid. Isang obra na binuo ng may matinding pag-iingat at malalim na pagmuni-muni para sa bawat kababaihan na patuloy na naghahanap ng lakas upang lumaban. Bilang isang arkitekto, hindi lamang mga magagandang gusali ang itinayo ni Wilhelmina, kundi ang matatag na ranhis ng kanyang sariling dignidad. Itinuro niya sa atin na ang pinakamatibay na pundasyon ng isang tahanan ay hindi ang mamahaling semento, kundi ang lakas ng loob na pumili ng tamang materyales para sa ating buhay at ang pagtatayo ng matibay na bakod upang hindi muling pasukin ng mga mapagsamantala ang ating kapayapaan. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Wilhelmina na huwag nang sagutin ang huling sulat ni Doña Imelda at panatilihing sarado ang pinto ng kanyang mansyon upang tuluyang protektahan ang kanyang pamilya? Nais ko ring maging mas malapit sa inyo bilang isang kaibigan. Saang bahagi kaya ng Pilipinas o ng mundo ninyo pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Kayo ba ay kasalukuyang nagluluto para sa hapunan? Nagpapahinga pagkatapos ng mahabang oras ang trabaho? O marahil ay nag-aalaga ng inyong mga anak habang nakikinig sa aking boses? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating komunidad ay palaging may nakahandang makinig sa inyong mga sariling kwento at hinaing.
Huwag ninyo rin kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang maabot ang iba pang mga pusong naghahanap ng lakas at pag-asa. Nawa ay patuloy kayong maging matatag, payapa, at maging matapang na arkitekto ng inyong sariling kapalaran. Manatiling ligtas at pinagpala ang inyong mga tahanan. Pamagat ng kwento, sulyap ng katarungan sa dalampasigan. Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning mang-aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang kopya ng kwento ay pagmamay-ari ng channel na Puso Diaries.